Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, di ba? Maraming salamat. At saka syempre sa mga ano talaga, yung alam mo yun, yung lagi talaga silang nakatutok at nag-aabang. Maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Angeli Ann Scott Kemes. Na-miss ko to. So, pwede bang sumali sa supranational? So, tingin ba ninyo, pag sumali si Angeli Ann Scott Kemes sa supranational, ay mananalo to bilang pambato ng Thailand sa supranational? To be honest, ako lalo na ngayon, nakita naman natin na talaga ang laki na ng pinayat ni Angeli Ann Scott Kemes. Tapos, ang nakakatuwa sa kanya ngayon, syempre may experience na siya kung paano niya ilalaban yung bansa nila sa international stage. Kung sasali siya sa supranational, tingin ko, yes! Pwede. Why not? Kahapon nga, tinitignan ko siya doon sa opening ng SEA Games. Sabi ko, in fairness kay Angeli mas gumanda siya ngayon. Sabi ko, pwede pa itong mag-compete. Pwede siyang mag-compete sa Miss Supranational. Mas gusto ko siya doon sumali kaysa sa MGI or MGI All-Stars. Parang feeling ko mas kabog ang beauty niya pag sa Supranational. Baka siya ang sumunod na Antonia Porcel na mag-uwi ng title mula sa international pageant, di ba? So, yon. Ako parang feeling ko mas swak siya doon. Pero hindi ko lang alam kung gusto nga ba pang sumali ni Angeli Ann Scott Kemes. Siyempre, looking forward tayo in the future. Sana, maisipin ni Angeli Ann Scott Kemes na sumali. Ang tangkad pa naman neto. Tapos, ang ganda talaga niya sa personal. Siguro, mag-transform lang siya konti. Ay, nako, winner yan. Di ba? So, agree ka ba? Tingin mo pag sumali ba si Angeli Ann Scott Kemes sa sa supranational, kakabog kaya ang beauty niya? Ayan ang abangan natin. Kahapon, ni-represent bilang muse si Antonia Porcel ang Philippines sa SEA Games. So, syempre natuwa ako kasi parang sabi ko, wow, nakakatuwa naman si si Antonia Porcel. Di ba? Siya yung nag-represent bilang muse ng Philippines dito sa SEA Games yesterday. So, natuwa ako. Kasi parang feeling ko, mahal na mahal talaga ni Antonia ang Pilipinas. Malapit sa puso. Ayan, yung mga taga-TPN na queen. Malapit sa puso talaga nila ang Philippines. Sa totoo lang. And then, ayun, natutuwa ako. And then, sabing ganon, kung tingin ko daw ba, kung sakaling sasali si Antonia dito sa MGI All-Stars, manalo kaya? Oo naman, bakit naman hindi? Magaling si Antonia Porcel, pero ang tanong, sasali kaya? Ayun yung talagang doon na tanong, na parang magugustuhan kaya ni Antonia sumali uli, di ba? Na one more time, lalo na sa pageant ni Mr. Nawal, na under si Antonia ng TPN. So, tingin ninyo, pupunta kaya dyan si Antonia? Ayun. So, yun yung abangan natin. Kasi, di ba, parang hindi imposible, lalo na si Mr. Nawat, very open na nasabing gano'n, yes, you are welcome kung gusto sumali ni Antonia. At pa, ni Rachel Gupta, di ba? So, parang feeling ko, pagdating kay Rachel Gupta, good luck kung ipapanalo kayo ni Mr. Nawat. Kasi, parang, nanalo na sila noon, tapos parang alam na ni Mr. Nawat yung capable ni Rachel, at alam na rin ni Rachel yung capable ni Mr. Nawat, di ba? Na parang
gustuhin kaya pa nila yung isa't isa dahil lang sa money, di ba? So, yun. So, but maganda kay Mr. Nawat, he's a very welcome sa mga gustong sumali. Alam naman niya na hindi na to sasali, pero welcome niya pa rin na, sige lang kung gusto ninyo sumali, welcome kayo. Ayun naman yung maganda kay Mr. Nawat, di ba? So, yun. So, sabi nga gano'n si MJ Lastimosa kaya accept ni Mr. Nawat. Malay ninyo, di ba? I-welcome din niya. Tapos biglang El Tocuyo. Charot. So, yun. So, depende. Sabi nga gano'n, may judges naman daw. Hindi naman ang mag-judge si Mr. Nawat. Magkakaroon ng hurado yung MGI All-Stars na mag-i-start na next month. O, di ba? So, yun. So, looking forward. So, I hope na sana makita natin na mag-compete dyan. Ito nga si Antonia Porcil. Yan. And then, para naman sa sumunod natin, chicas, speaking of MGI All-Stars, tingin mo, Mama Sam, si Aliana Aduana ay pasok na pasok ba sa category neto? Oo naman. Alam naman natin na ang layo na narating ni Aliana Aduana doon sa Miss Earth. Parang naging first runner-up na siya doon, di ba? So, yun. So, ako parang feeling ko, yes, galawan, talino, ganda. Ay, nako, swak na swak ang beauty ni Aliana Aduana para sa MGI All-Stars. Ayan, so isa siya sa mga tinitignan ko kasi yung kalibre kasi nito, sa totoo lang, ang lakas maka-MGI. Yung mga eksena niya, hindi ko nakikita na pang Miss Universe. Ang nakikita ko sa kanya, very MGI ang galawan ng Liana Aduana. Kaya nga ako, looking forward ako na sumali siya sa Miss Grand Philippines. Kasi parang feeling ko kung sasali siya in the future, hindi ngayong taon na to ha, in the future, ay nako, pasok ang beauty ng Liana Aduana. Parang feeling ko, isa to sa mga talagang dapat nating abangan kung sakaling sasali sa Miss Grand. Yan, Liana Aduana, si Tara Valencia, diba? Ayan yung mga Chris ng Gravides, ayan, yan yung mga pwedeng mag-uwi ng corona sa Pilipinas pag sumali sa Miss Grand. Pero, syempre, hindi natin alam kung gusto nilang sumali. Diba? Yun kasi talaga yung question Ang tanong, gusto kaya nilang sumali? Kasi talaga ang ini-aim, katulad ni Tara Valencia, Aliana Aduana, ini-aim talaga nila universe. So, diba? So, parang sila, nakafocus sila sa universe. So, tingnan natin kung magbabago ba yung isip nila, kung papatok ba sa kanila yung pa-eksena dito sa MGI All-Stars. So, di ba? So, yun yung mga abangan natin. So, marami pa naman taon yan. At yun yung anuhin natin kung magjo-join ang mga beauty queens na to. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, pambato natin na si Kurt dito sa Mr. Friendship. Mama Sam, tingin mo, maipanalo kaya niya ang laban niya dito? To be honest, kagahapon pinanood ko yung preliminary ng ng Mr. Friendship. Ang daming magaling, in fairness. Syempre, isa sa mga pinakagwapo, yung malakas yung dating, yung pambato natin na si Kurt, di ba? So, iba talaga yung dating niya, medyo malakas yung sex appeal niya. Pero, syempre, performance, ayun, hindi ko alam kasi ang daming nag-perform na much better. Isa na nga dito, yung Thailand. Nakita natin yung si Jiki, performance ni Jiki, pumapabor sa kanya yung title, di ba? At siya pa ang nanalong Best in Talent at saka Best in Swimsuit. Kaya parang dito pa lang makikita mo na mukhang malinaw na si Jiki ang mananalo dito. But alam nyo, sa totoo lang, gusto ko din ang pambato ng Mexico. Yes! Napakagwapo din ang pambato ng Mexico. Para sa mga mata ko ha, hindi ko alam sa mata ninyo. So, ako para sa akin, siguro magta-top 5 dito si Mr. Philippines. And then, ang isa sa mga nakikita kong matindi nilang kalaban si Thailand at saka si Mexico. So, tignan natin kung magta-title nga ba. So, parang feeling ko, mauulit-ulit yung Miss Universe na first runner-up and second runner-up, last two standing. Tapos, second runner-up si Philippines, tapos last two standing si si Mexico at saka si Thailand. So, parang gano'n yung nararamdaman ko. Tapos, ang mananalo ngayon this time ay Thailand. So, yun, ganon. So, alam na ninyo, di ba? Kasi kita ganon. Kaya good luck na lang kay Kurt. So, I hope pa din.
sabi nga ganun, kahit 1% panghawakan mo yan, malay mo, di ba? Sabi ng ganda sa SEA Games, malay mo, ipanalo mo pa din yan. Oh, so yan, so looking forward pa rin ako. And then, good luck. So ito ang sumunod na chika, Cyril Payumo, pakitang gilas na sa kanyang performance yesterday dito sa Miss Charm. So ano daw masasabi ko sa ipinakitang evening gown? Well, ang masasabi ko, ang bongga. Ang ganda ng gown. Ang ganda ng execution. Tapos, hindi ko lang maintindihan kasi yung sa likod parang napatid. Hindi ko alam kung sadyang wala ba yun? Hindi ba talaga nakadikit yun doon? O na-execute na lang talaga ng bonggang-bongga ni Cyril at ganun niya na lang, di ba? Pero in fairness, ang ganda nung yari ng gown na yun. Sobrang winner. Pero the way kung paano dalhin ni Cyril, ayun yung winner talaga. Sobrang, sabi ko, ay in fairness kay Cyril, magaling. Magaling yung eksena niya, magaling yung kanyang performance, at ang ganda ng gown, bumagay sa kanya. Ang lakas at solid yung kanyang performance, plus yung aura, talagang lumabas. Diba? So yun, napansin ba ninyo yun? Sobrang panalo yung execution. Ang galing ni Cyril doon. So, yon. So, syempre, abangan natin kung ano mangyayari sa kanya dyan. But for now, masasabi ko, winner, di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, best costume, Mama Sam. Tingin mo sino ang mas kabog ang costume? Si Philippines or si Thailand? Maganda din yung execution neto ni Adele. Maganda din ang performance na ipinakita ni Adele sa preliminary competition yesterday. Pero sabi ko nga, pagdating sa national costume, maganda yung national costume ni Thailand. In fairness naman. So maganda. Pero pasopresa at pasabog talagang ang ipinakita dito ni Cyril Payumo sa kanyang national costume. O, di ba? Talagang mapapawaw ka eh. So, pag tinignan mo, wow, bago to. So, salakot ang tawag doon sa kanyang national costume na may paaraw. Kasi di ba parang ang sinisimbolo ng kanyang national costume, yung mga doon sa bukid, di ba? Sa palayan. Tapos, di ba, nakasuot na salakot. Syempre, sa initan ng araw. Kaya may araw yan sa likod niya na ang bongga-bongga. Hindi ko alam kung araw ba yun o palay. Tapos may papalay pa. So, yun. Talagang bongga na. Tinodo na ni Cyril yung kanyang performance at wala akong masabi. And for sure, kayo din, wala din kayong masabi. Di ba? So, yun. So, good luck. So, sa ano na to magaganap ang kanilang coronation sa 12. So, para sa akin, sa kanilang dalawa, best national costume, parehas silang maganda. Parehas silang pero may pawaw kasi yung kay Cyril Payumo, kaya mas parang bongga. So, I go for Cyril. So, yan. So, di ba? Kasi yung kay Cyril kasi, mas talagang nakita mo talaga na parang, uy, ang galing ha, in fairness, nung nakaisip ng kanyang national costume. Talagang, winner. So, yon, congratulations. At para naman sa sumunod na chika, ito, intriga. So, Andrea Mesa, dinipensahan ang Telemundo team instead of Fatima Bush. After kasi si Fatima, eto na nga. So, unahin na muna natin, Fatima Bush, nag-walk out na naman doon sa interview niya sa Telemundo. Sa kalagitnaan ng interview, hindi daw tinapos ni Fatima yung interview kasi hindi daw nagustuhan. Hindi daw niya nagustuhan yung mga tanong, yung mga atake. So, parang nasanay na siya, no, na kapag ayaw niya sagutin yung mga bagay-bagay, magwo-walk out siya. Doon sa interview, nakita ko, nung una, medyo naka-smile pa siya. Kasi pinanood ko yung sa CNN, iba yung niya, iba yung vibes niya, na sobrang parang masaya siya, sobrang nandoon na, parang alam mo na, na talagang, na ang gusto kasi ni Fatima, parang napupuri siya. Yung kumbaga nakikita yung effort niya, nakikita yung ipinaglalaban niya. Dito kasi sa Telemundo, dinikdik siya ng dinikdik regarding doon sa mga issue na nangyari doon sa Thailand. Dito nga sa Thailand. So parang ang dating sa kanya, parang nabastusan siya ng bonggang-bongga at nilayasan niya yung interview. Ayun yung sabi. So kung ako ang tatanungin mo, so, tama naman yung sinasabi ni Andrea Mesa na parang ang mga nag-i-interview,
So, especially Miss Universe ka. So, hindi mo talaga siya, may mga biglaang tanong. Kasi trabaho yun ng mga nag-i-interview na para maipaliwanag mo yung side mo sa lahat ng tao na nanonood. Ito na kasi yung chance na, yes, criticism, pero nandoon na kasi yung chance na maidepensa mo yung sarili mo sa lahat ng viewers nang nanonood sa'yo. To make yourself na parang, eto kasi yung totoo. Ito yung nangyayari, di ba? Parang hindi mo kailangan mag-walk out. Kasi pag nag-walk out ka, parang attitude yung dating. At nakakasanayan mo na sa tuwing ayaw mo yung mga nangyayari, nag-walk out. So, ang tawag na tuloy sa kanya, walk out queen. And then, parang feeling ko, bilang Miss Universe, dapat you are very strong yung personality mo sa mga ganitong mga Q&A na dapat kahit ayaw mo yung tanong, dapat mabilis kang mag-isip kung paano mo siya sasagutin to turn to positive. At the same time, may papakita mo na mali kayong lahat sa iniisip nyo sa akin. Diba? So yun, ayun na nga yung opportunity na kuhanin mo yun na parang, sige, ipakita ko sa inyo kung bakit ako naging Miss Universe. Kaso hindi, minasama niya. So yun, so na-issue tuloy na naging negative tuloy sa kanya. So yun. So sabi ni Andrea Mesa, wala siyang nakikitang mali doon sa mga tanong. Dapat nga daw, kinuha niya yung opportunity na yun to make herself na depensahan niya yung sarili niya sa mga sitwasyon. Kaso hindi ganun yung inisip ni Fatima. So ako, para sa akin, si Fatima, siya yung nakikita ko na very weak na Miss Universe title. Oo. Ang weak ng dating niya sa akin na parang hindi ako maganda yung kasi may na-interview siya no CNN na parang kung iisipin mo, oo nga no, ang tatag din ng babaeng to no, sa kabila ng mga batiko sa kanya, pero nandiyan siya, pinaninindigan niya, di ba? Pero nandoon din ako sa part na parang ang dating sa akin, hindi siya yung very power talaga the way kung paano sumagot, paano magsalita, hindi ganun So, ibang klase yung nakikita ko sa kanya. She's, parang maganda naman, pero hindi ko nakita sa kanya yung katangian ng isang Miss Universe. Lalo na doon sa Telemundo, talagang kita mo talaga na naiinis na siya doon sa mga tanungan sa kanya. So kaya inaabangan ko yung nakita ko sana na tumayo siya at nag-walk out siya. Ganon! Kaso hindi naman na nila napakita. Sinabi lang ng Telemundo na hindi na daw tinuloy ni Fatima yung interview kasi daw parang hindi niya na nagustuhan yung mga tanungan sa kanya. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.